Ito ang kasaysayan ng action star turned gangster na ama ng Philippine concert queen na si Pops Fernandez. Bakit nga ba humantong sa pagtugis ng NBI ang isang sikat na action star noong 1960s? Kilalanin natin si Eddie Fernandez o mas kilala bilang Lagalag. Tara, alamin natin sa history. Ipinanganak noong 1939 si Eduardo Fernandez o mas kilala sa screen name niya bilang Eddie Fernandez. Lumaki sa kahirapan dahil ang kanyang kapanganakan ay panahon ng pananakop ng mga Hapon noong World War II. Nakapag-aral pa naman sa kanilang baryo si Eddie pero para makatakas sa kahirapan ay nagbakasakali siyang lumuwas pa Maynila upang maiangat ang buhay sa kahirapan. 1950s, malaya na ang Pilipinas, may sarili ng gobyerno at nakakatayo ng mag-isa. Sa panahong ito din nauso ang mga gang sa Manila at sa kasamaang palad ay nululong sa barkada si Eddie. Kanyang nakahiligan ang sumamas at makipagtambayan sa mga ito. At dahil sa pagsama niya sa kanyang mga kaibigan ay di maiwasang may makabangga ang iba pang gang at madalas ay napapasama siya sa mga riot ng kanyang grupo laban sa iba pang gang. Isang araw habang nagkasalukuyang nakikipaglaban ang grupo niya sa iba pang gang ay may nakapansin sa kanya at napahanga sa tikas at galing nitong lumaban. Bagay na bagay para sa isang leading man, lalo na at pogi itong si Eddie. Ang lalaking nakakita sa kanya ay isang batikang direktor ng Premier Entertainment Productions. Ayon sa video48.blogspot.com, ang direktor na ito ay si Director Sirio Santiago. Nilapitan siya ng direktor at inanyayahan na subukang umarte sa kamera. Hindi naman naging mahirap ito dahil sanay siya sa pakikipaglaban. Kaya di nagtagal ay natanggap si Eddie at binigyan ng isang maliit na papel sa pelikulang Mga Yapak na Walang Bakas. Unti-unti nang nakikilala si Eddie dahil sa mga ginaganapan niyang role. Pero ang pinaka nagpasikat sa kanya ay ang pelikulang Lagalag noong 1964. Dito siya tuluyang nakilala ng sambayanang Pilipino. Ang pelikulang Lagalag ay ang Pinoy version ni Agent 007 o si James Bond. Sa katunayan, halos mas nakikilala pa si Eddie Fernandez sa bansag na Lagalag kaysa sa kanyang pangalan. Dahil sa tagumpay ng pelikulang Lagalag ni Eddie ay nasundan pa ito ng ilan pang sequel tampok si Agent Lagalag. Ilan dito ay Bakas ng Dragon taong 1964, Scorpio taong 1964, Hong Kong 999 taong 1965. Ilan pa sa mga sumikat niyang pelikula ay ang Pitong Mukha ni Dr. Ivan taong 1965 at Hanapin si Leo Baron taong 1965. Taong 1966 ay napagbidahan niya ang tumataginting na 14 na pelikula. Gaya ng ibang pelikula at palabas ay kadalasang nalilink si Eddie sa mga leading lady niya. Ngunit ang nakabihag ng kanyang puso ay ang aktres na si Dulce Locban. Pinakasalan ni Eddie si Dulce at binayayaan ng isang anak na kilala ngayon bilang concert queen na si Pops Fernandez. Ngunit dala na siguro ng mabilis niyang pagsikat ay mabilis ding lumobo ang kanyang ulo. Maaaring impluwensya na rin ng katanyagan. Ika-17 ng Setyembre 1969, nagsushooting ng pelikulang Ako ang Sasagupa sa bahay ng isang taong nagngangalang Mr. Nasal sa Biak na Bato Street sa Quezon City, sina Eddie bilang leading man, Rosana Ortiz o Violeta Orbeta sa totoong buhay bilang leading lady at Roberto Labra na mas kilala bilang Berting Labra, ang sikat na sidekick ni Fernando Poe Jr. na gumanap sa secondary role. Habang nagsushooting, bandang 4pm o 5pm ay dumating sina Renato Pangilinan kasama ang driver nitong si Apolinario Lopez at isang lalaking nagngangalang Hilario Sigua upang kitain si Rosana Ortiz. Tanging sina Renato at Hilario lamang ang pumasok sa loob ng bahay at naiwan ang driver sa sasakyan. Nang malaman ni Rosana na dumating sina Renato at Hilario ay lumabas ito para ipakilala sila kay Eddie at Roberto at sa iba pang crew. Matapos ipakilala ang dalawa ay bumalik na si Rosana para tapusin ang kanyang eksena sa loob ng bahay. Naiwan sina Eddie at Roberto na nagiinuman ng whiskey, isang White Horse whiskey, na siya namang niyaya sina Renato at Hilario na sumalo sa kanila habang ang mga crew naman ay abala sa kanilang tungkulin sa loob ng bahay. Sa kalagitnaan ng pag-uusap ng grupo ay nagsalita itong si Eddie na halatang may tama na ng alak. Sinabi nito na masama ang kanyang loob dahil sa pagka-late nitong si Rosana na bagamat alam ng umaga ang shooting ay 2pm pa rin dumating. Matapos nito ay normal namang nagpatuloy di umano ang usapan at inuman ng grupo.
Kasama pa sa kanilang pinag-usapan ang magkasamang pag-produce ng pelikula. Sa kabilang banda ay nakatanggap ng impormasyon ang Precinct 1 ng Quezon City Police Department sa Mayon Street na may isang grupo ng kalalakihan na may daladalang armas sa bahay ni Mr. Nasal. Ilang saglit lang ay may 2 pulis na nakasibilyan ang dumating. Ipinakilala ang kanilang sarili at inanunsyo ang dahilan ng kanilang pagpunta. Tumayo si Eddie at itinaas ang kanyang damit sabay sabi na, "Ako pare, walang dala, sila meron," habang nakaturo kay Renato at Hilario. Hindi naman itinanggi ni Renato at Hilario na mayroon nga silang dalang armas, ngunit ang mga ito naman ay lisensyado. Inimbitahan ang dalawa sa presinto upang iberipika kung ito ay totoo. Sumama sina Renato, Hilario at ang driver na si Apolinario Lopez papunta sa presinto. Habang nasa presinto ay dumating naman dula ng isang jeep ang grupo nila Eddie, Roberto, Benjamin Barcelona at Rosana, kasama ang direktor na sina Mr. Ramiro at driver ng jeep na si Antonio Antido. Nagpasama di umano si Rosana sa mga ito upang tulungan sina Renato at Hilario sa problema ng kanilang armas. Matapos ang ilang minutong pakikipag-usap nila Renato at Hilario sa mga pulis ay naberipika na legal at lisensyado ang kanilang mga armas. Sumakay na pabalik ng jeep ang grupo ni Eddie habang hinihintay naman nila Renato at Hilario na mai-release ang kanilang mga baril. Sa loob ng jeep ay narinig ni Rosana na sinabi ni Eddie sa driver na kunin mo ang mahaba. Habang pababa ito ng jeep pagkatapos ay lumakad pabalik sa presinto. Sinundan ni Rosana si Eddie pero nang makasalubong niya si Renato ay sumama siya dito pabalik. Pero hindi na sumakay si Rosana sa jeep kundi sa kotse na ni Renato na pumayag ihatid siya pabalik sa pagsushootingan nila. Magkatabi sa likod ang dalawa habang ang driver naman na si Renato at Hilario ay nasa harapan. Si Rosana ay nakapwesto sa kanan, bandang likod ng driver at si Renato naman sa likod ni Hilario sa kaliwa. Mula sa presinto ay umandar na palayo ang kotse ni Renato na sinusundan ng jeep nila Eddie. Ngunit imbis na pabalik ng biyak na bato ay tumungo ang kotse ni Pangilinan papuntang kanan sa A. Bonifacio Street na mukhang pupunta ng Manila. Sinundan ng grupo ni Eddie ang kotse ni Renato. Tumigil ang kotse nang maipit sa traffic sa tapat ng isang gas station sa A. Bonifacio Street malapit sa Manila-Quezon City boundary na karaniwang nagkakaroon ng mabigat na traffic. Bumaba ng jeep si Eddie na armado ng isang pistolized carbine at nilapitan ang kotse ni Renato sa kanang bahagi. Naglabas din ng armas sina Roberto at Antonio na pumwesto sa kaliwang bahagi habang si Benjamin Barcelona naman ay pumwesto sa likuran. May distansyang 1.5 metro si Eddie sa kanang bahagi ng sasakyan. Sinabi nitong walang kikilos sa inyo. Ang kikilos, tatamaan. Agad namang nagmakaawa si Rosana nang marinig ito. Sinabing Eddie, wag Eddie. Habang sinubukan naman ni Hilario Sigua, napakalmahin ito at sinabing, wag pare, hindi kami kalaban. Ngunit, sa kabila ng mga pakiusap sa kanila, ay halos magkakasabay na nagpaputok ang grupo ni Eddie. Nagkandabasag-basag ang nakasarang pintana sa kanang bahagi at nabasag naman ang sa likuran. Ayon kay Police Chief Major Crispin Garcia, may tama ng bala sa gitna ng likurang bahagi ng sasakyan ni Renato. Si Apolonio Lopez na siyang driver ay tinamaan sa itaas na bahagi ng kaliwang dibdib. Si Hilario Sigua naman ay nasugatan ang kanang kamay sa gitna ng hintuturo at hinlalaki, habang si Renato Pangilinan naman ay tinamaan ng bala sa kaliwang dibdib na siyang bumagsak sa kandungan ni Rosana. Nang mapagtanto ni Rosana ang nangyari ay inutusan nito si Lopez na paandarin ang sasakyan at umalis na sa lugar na iyon. Matapos ito ay tumungo sila sa Chinese General Hospital, ngunit hindi na umabot ng buhay si Renato Pangilinan. Nakaligtas naman si Lopez sa tamang natamo sa dibdib, naoperahan at na-confine habang si Hilario naman ay agad na nagamot ang natamong sugat. Pero ano nga ba ang nagtulak kay Eddie Fernandez at grupo niya na gawin ito? Ayon sa Chan Robles Virtual Law Library, walang indikasyon na may namamagitang pag-iibigan kay Rosana at Eddie na siyang posibleng maging metsa ng kanilang pagsugot. Bagkus ay posibleng naging concern ni Eddie ay ang biglaang pag-alis ni Rosana kasama si Renato Pangilinan, lalo na at kalahating araw na siyang pinaghintay ni Rosana para sa shooting ng kanilang pelikulang Ako ang Sasagupa. Pinaniniwala ang si Hilario Sigua ang naunang bumaril, lalo na at aminado itong lagi niyang dala at naka-ready ang kanyang baril. Posibleng hindi lamang nakapaghanda nang lapitan ni Eddie ang kanilang sasakyan, pagkatapos sabihin ni Eddie na walang kikilos sa inyo, ang kikilos sa tamaan. Pinaniniwala ang pinagalitan din ni Eddie si Rosana sa pag-alis nito nang walang paalam at hindi pagbalik sa trabaho.
Ayon sa testimonya ni Fernandez, matapos nito ay nagsalita si Renato Pangilinan at sinabing talagang asar ang ito. Sige Totoy, tirahin mo na. Unang bumunot ng baril at nagpaputok si Hilario papunta kay Eddie gamit ang kanyang .32 caliber na baril. At dahil dito ay kumilos lamang si Eddie at ang mga kasama nito. Ayon din dito, tinangka lamang ni Apolinario at Hilario na idamay si Roberto Labra. At ayon sa NBI chemistry report, walang ipinutok na baril si Roberto Labra. Ayon pa kay Rosana, naunang umalis si Roberto sa kanila mula pa lamang sa presinto at hindi din niya ito napansin sa insidente ng barilan sa A. Bonifacio Street. Sinampahan ng kasong murder at frustrated murder sina Eddie Fernandez, Antonio Antido, Benjamin Barcelona at Roberto Labra sa pagkamatay ni Renato Pangilinan at malubhang pagkasugat ni Apolinario Lopez. Pinatawan sila ng reklusyon perpetua sa una at indeterminate sentence ng 6 na taon at 1 araw hanggang 12 taon at ng reklusyon temporal sa pangalawa. Taong 1982 ay nakalaya na ang grupo ni Eddie. Sinubukan ni Eddie na muling bumalik sa showbiz, ngunit hindi na siya sumikat gaya ng dati. Taong 1993 ay nasangkot sa ilang kaso si Eddie na may kinalaman sa ipinagbabawal na gamot. Siya di umano ay naging supplier ng illegal na gamot sa loob at labas ng showbiz. Pagpanaw. Ika-30 ng Oktubre 1993, pinatitigil ng mga pulis si Eddie sa checkpoint sa pamantasan ng Makati malapit sa Hilpuyat. Tumanggi si Eddie at nagkaroon ng habulan at kalaunan ay nauwi sa barilan laban sa Makati Mobile Patrol. Nasawi si Eddie Fernandez dahil sa maraming tama ng bala. Ang tuluyang tumapo sa kanya ay ang tama ng bala sa sentido na isinigawa ng malapitan. Ang engkwentro di umunong ito ay isang bypass operation ng NBI para hulihin si Eddie sa akto ng pagdidistribute ng illegal na gamot. Hanggang dito na lang. Kayo, anong masasabi niyo sa buhay ni Galag? I-comment lamang ang inyong saloobin sa ibaba. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at pindutin na rin ang notification bell. Hanggang sa muli.